So a couple days ago mga kaparakoy, pinag-usapan natin itong Redmi K70. Gumawa tayo ng in-depth review dito at napatunayan natin na ito yung isa sa pinakasulit flagship phone na nasa presyong mid-range level lang. Dahil sa chipset na meron to, which is the Snapdragon 8 Gen 2, at sa pressure na 22 to 25K lang mga kaparakoy, ay di hamak na ito ang pinakasulit na Snapdragon 8 Gen 2 phone ngayon sa market. Pero ang tanong, gaano ba ka-optimize na ang Snapdragon 8 Gen 2 sa iba't ibang mga games at kamusta naman ang thermal nito? Yan ang aalamin natin dito sa video na to dahil may inipon ako mga game na most usually ay inyong requested games na ititest natin sa device na to para malaman natin yung kanyang battery consumption, thermal na napoproduce nito, and also kung makunat ba yung battery ng Redmi K70 at kung may makikita ba tayong mga VAG, FPS drop at kung ano-ano pa in terms sa performance ng Redmi K70. Lahat yan pag-uusapan natin sa video na to. Kaya ngayon, simulan na natin. So bago tayo mag-jump sa mismong gaming test natin mga parakoy, ito nga pala yung Antutu and thermal test ito. Kagaya na sinabi ko, ito ay naka-Snapdragon 8 Gen 2 at ito lang naman yung nakuha nating Antutu benchmark score. Pero siyang 1.5 million Antutu benchmark score. Talagang mataas yan mga kaparakoy. At kung titingnan pa natin yung kanyang GPU score, talagang mataas din po ito. Meaning, maaari tayong umasa sa mga ultra and high graphical settings sa mga games na lalaroin natin. And then, pagdating naman sa kanyang thermal test, good din yung result nito dahil green na green. Meaning, maaari tayong mag-expect na hindi magkakaproblema to pagdating sa kanyang thermal. At yan yung aalamin natin sa video. Kaya ngayon, mag-start na tayo. Gagamit nga pala tayo dito kapare ko ng timer and then sisimulan din natin yung gaming test sa 100% ng ating mismong Redmi K70. And gagamit din tayo ng thermal gun para makita natin at ma-monitor natin yung pagbabago sa performance ito. So, simulan na natin agad sa mabigat na game which is a Genshin Impact. So dito mga pare ko, supported niya at kayang-kaya niyang i-handle ang highest graphical settings at 60 FPS. Walang problema, kayang-kaya niya dito and smooth na smooth. At pagdating sa kanyang graphics quality mga kapare ko, isa lang ang masasabi ko, maganda talaga lalo na kung mamamax out yung settings dito sa Genshin Impact. By the way, gusto ko nga din palang linawin mga kapare ko na halos lahat ng game na lalaroin natin dito, ima-max out natin yung mga settings na capable or supported dito sa Redmi K70 para makita natin yung full performance ito and kung mabilis bang uminit yung Redmi K70 sa ganung setup. So pagdating sa kanyang gaming performance kapara kayo dito sa Genshin Impact, isa lang yung masasabi ko. Playable na playable and decent na performance niya. Sa ngayon pa lang masasabi ko na if bibili kayo ng Redmi K70 for Genshin Impact lang, okay na okay mga kapara ko. Dahil pagdating sa FPS and stability netong phone na to dito sa Genshin Impact ay maganda at kayang-kaya. Dahil nakakuha lang naman tayo dito ng 60 maintain FPS pero nagkaroon din siya ng pag-drop to 57 FPS. Ayun yung pinakamababang na drop niya. At kahit matagal ako naglaro dito ay wala akong nakita na kahit anong pagbagal sa phone na to. Hindi man lang siya nagkaroon ng kahit anong klaseng pagbagsak ng FPS to the point na magiging lagi na tingnan yung game. Hindi mga kaparakoy. Kahit marami nangyayari, maraming animations, smooth na smooth siya. Yun yung masasabi ko 101%. Pagdating naman sa temperature ng phone na to dito sa Genshin Impact kaparakoy, nag-test ako ng kanyang temperature after ng 20 minutes sa paglalaro. At ito lang yung nakuha natin. Nasa 41 to 42 degrees Celsius lang. And then, nag-testing din ako after ng 30 minutes sa paglalaro. Almost 10 minutes yung nadagdag after natin mag-test kanina. And then, nakakuha tayo dito ng 40 to 42 degree Celsius sa temperature. Pinapakita lang ng result ito mga kaparakoy na goods yung kanyang thermal at kaya-kaya niyang i-handle ang Genshin Impact in long-term gaming. And then, baka may mga nakapunod dyan ng in-depth review at baka may mga magtanong, bakit kaparakoy dun sa in-depth review mo nagkaroon ka ng 45 degree Celsius sa temperature doon? Usually, ang sagot doon is naka 2K resolution kasi yung device natin that time na nag-gaming test tayo doon. So, dito sa video na to, naka Full HD plus 1080p display lang tayo. Nag-switch back ako sa 1080p dahil mas gusto ko ang 1080p kaysa sa 2K kasi mas fast draining at mas mabilis po uminit yung mga devices natin pag ganon. Kaya lahat na makikita nyo dito sa video is naka 1080p resolution display lang. And then after ko maglaro ng Genshin Impact, walang pahinga-pahinga, pinasok ko na agad mga kaparakoy itong isang mabigat na game din which is the Final Fantasy. Sinetup ko dito sa 90 FPS and UHD yung kanyang graphics dahil supported yun na yung both settings ito which is sa ibang devices ay hindi pa supported. So pagdating naman sa kanyang gaming performance, kaya niyong panindigan yung 90 FPS and also yung UHD graphics. Maganda yung kanyang gaming performance at masasabi natin na smooth yung gameplay natin dito sa Tower of Fantasy. Pero nagdi-drop yung FPS niya mga kaparakoy from 75 to 69 FPS. Yes mga kaparakoy, lalo na kapag maraming mga nangyayari sa screen or marami ng mga fight scenes or animations, doon na siya nagdadrop mga kaparakoy sa 75 to 69 FPS. It depends yan mga kaparakoy kung ano yung situation.
So dito naman wala naman ako nakitang issue doon kasi 69 FPS kahit mas mababa pa doon, wag lang mga 24 or 18 FPS, yung 69 FPS ay smooth pa rin po tingnan mga kaparakoy. Pero bihira ko lang siya makita mga kaparakoy na mag-drop ng 89 FPS. Usually lagi siyang nasa 90, 85, 89, 88, basta nasa 70 plus something siya mga kaparakoy. Hindi siya bumaba ng 70 plus something, pero yun nga kagaya ng sinabi ko, once sa marami na nangyayari or marami ng animation, marami ng mga ganap sa screen, marami ng mga kailangan i-render, bumabagsak din siya sa 69 FPS. And just I said, yung ganong FPS is smooth pa rin po yan mga kaparakoy. Walang problema doon. And then after ng overall 1 hour ng playing time dito sa K70, nakakuha tayo dito ng temperature na 40 to 42 degree Celsius. By the way, 30 minutes yan ng playing time dito sa Tower of Fantasy. And then overall 1 hour na paglalaro na to kaparakoy ng tuloy-tuloy dito sa K70. And then nakikita natin dito kaparakoy na consistent yung ating temperature sa 40 to 43 degrees Celsius lang. Pero hindi pa natin mako-consider na goods yung thermal niya dahil mahaba pa naman yung gaming test natin. And then nag-battery check din tayo kaparakoy after ng 1 hour ng paglalaro. At meron pa tayong natitira na 72% battery juice sa battery ng K70. Yan yung natira sa loob ng 1 hour na paglalaro ng tuloy-tuloy sa pinakamataas sa settings ng dalawang game na ng testing natin. Ngayon, check pa natin yung iba. Okay, walang pahinga-pahinga, pinasok agad natin dito yung MLBB. Sa MLBB, ito lang yung supported graphical settings niya and FPS settings niya. Supported yun yung ultra sa graphics, pero yung high frame rate is hanggang high lang. Meaning, wala pa tong ultra frame rate at ibig sabihin lang din nun, hindi pa ganun ka-optimize ang Snapdragon 8 Gen 2 pagdating sa MLBB. Pero pagdating naman sa performance ng K70 sa MLBB, goods na goods yung performance natin dito. Napaka-decent ng performance dito at wala akong nakita na kahit anong FPS drop dahil ang kanyang FPS dito is maintained to 60 and 58 FPS lang. So nagda-drop siya sa 58 FPS pero goods na goods naman yung performance niya kaya wala na rin tayong masyadong problem pa doon. Ang sana ko lang talaga dito sa MLBB, sana i-support na yung ultra FPS dito sa game na to dahil kayang-kaya naman yun ng Snapdragon 8 Gen 2 na ibigay yung 120 FPS. Yun nga lang, hindi pa siya supported dito sa MLBB, kaya lang yun sana ko. At pagdating naman sa temperature nito mga kaparakoy, wala naman tayong problema. Okay na okay naman. Kita-kita natin dito na napakababa ng ating temperature dahil nakakuha lang naman tayo ng 33 to 34 degree Celsius. And usually mga kaparakoy, sobrang lamig dyan pagdating sa ating smartphone. At nagulat din ako dahil tuloy-tuloy ko pong nilalaro yung mga game dyan and then nakakuha tayo ng gantong kababang temperature. Medyo surprising yon. Pero hindi pa rin natin ma-confirm kung goods nga ba talaga yung thermal neto unless kaya niyang i-handle yung gantong thermal sa iba't ibang mga games. Kaya tingnan pa natin. So tinapos ko lang mga kaparakoy yung paglalaro natin ng MLBB and then pinasok ko na agad itong isa pang mabigat na game which is the Car X Street. At dito mga kaparakoy, in default naka-max out na po lahat ng kanyang graphics resolution. Yung resolution, render distance, shadow quality at kung ano-ano pa. Pati motion blurred meron na rin dito mga kaparakoy. At pagdating sa kanyang FPS, nilagay ko sa no limit at pagdating sa kanyang gameplay, napaka-solid. Dahil napaka-smooth dito kaparakoy ng Car X Street. Usually isa to sa pinaka-favorite game ko. At hindi ko siya masyadong ma-enjoy sa mga Android phone dahil talaga nagkakaroon siya ng problem pagdating doon. Pero dito sa ating K70, kayang-kaya niyang i-handle yung high FPS na itong game na to. However, yung kanyang FPS is hindi maintained to 60 FPS. Bumababa to ng 36 FPS or mas mababa pa sometimes. Pumapalo siya ng 34 or 32 FPS. Pero bumabalik naman siya sa 60 FPS kapag na fully rendered na yung mismong mapa. Kapag kaka-download nyo pa lang kasi ng Car X Street mga kapara, kahit naglaro-laro kayo, natural na magkakaroon siya ng mga common FPS dahil nga nire-rendered nyo pa yung mapa or ina-unzip niya pa or ina-unpack niya pa doon sa mismong file na tinangload mo. Kaya sometimes parang biglang bumabagal or nagkakaroon ng flickering doon sa mismong game. Pero after naman ng mga ilang segundo, ilang minuto is nagiging okay na rin naman agad. At ganun lang din ang scenario dito sa K70. And then yeah, mas may enjoy nyo dito mga kapara ko yung graphical settings ang Car X Street kapag naka-max out talaga yung inyong graphical settings dito sa game na to. At yan yung nararanasan ko or na-experience ko dito sa K70. Kagaya nga lang na sinabi ko, minsan bumababa nga lang yung FPS niya ng 32 FPS. Pero okay pa rin naman, walang problema. At pagdating sa kanyang thermal, pumalo lang naman siya ng 40 to 42 degree Celsius. At to be honest mga kapara ko, maganda yung ganun thermal dito sa Car X Street kasi naka-max out pa yung kanyang settings dito. And by the way, hindi pa ako naka-aircon mga kapara ko, naka-electric pan lang
na ako habang nagtitest ng gaming test at nakatutok siya dun sa may likuran habang nagbi-video ako. By the way mga kapare ko, kung interested nga pala kayo bumili ng Redmi K70, maglalagay ako ng link dyan sa description kung saan pwede nyo siyang ma-order. And also kung gusto nyo magpa-pre-order, pwede na kayo magpabili kay KAHH Xiaomi Manila. Lalagay ko na lang yung link ng page nila dyan mga kapare ko sa description dahil usually dun ko po nabili itong Redmi K70. Kaya i-contact nyo na lang sila at sabihin na napanood yung tong video na to sa akin. Yun lang. And then after ko naman maglaro kapare ko ng Car X Street is pinasa ko agad itong Wild Rift. Maraming mga nagre-request ng game na to and then dito supported niya na yung 120fps settings, high graphical settings, and then medium resolution. Ito lang yung supported niya as of now, so kailangan pa ng konting optimization dito sa ating Wild Rift para ma-access niya yung super high graphical settings. And then pagdating naman sa gameplay nito mga kapare ko, smooth na smooth siya dito sa ating Wild Rift. Yun nga lang, medyo disappointed ng konti dahil wala nga itong 120fps. Same lang din yung sana ko dito, kagaya ng sa MLBB na walang ultra frame rate pero kayang-kaya naman ng ating Snapdragon 8 Gen 2. Ibig sabihin, hindi pa ganon ka-optimize yung chipset ito pagdating sa vote games na to, pero I think in the future magagawan to ng paraan ng vote games. Kaya mas may enjoy natin yung mas mataas na FPS, pero yung 60 FPS is good enough na yun mga kapare ko para sa inyo for sure. And kahit naka 90 or 120 FPS naman tayo dito, ay hindi nyo masyadong mapapansin yung pinagkaiba. Oo, medyo smooth ng konti, pero kapag meron ng mga clash, nagda-drop pa rin naman yan. Kaya yeah, parang 60 FPS nandun yung dating. But in overall mga kapare ko, pagdating sa performance ng K70 dito sa Wild Rift, syempre walang duda. Kung pwede ko lang sabihin yung word na overkill dito, pwede. However, yun nga lang, hanggang 60 FPS lang yung device na to pagdating dito sa Wild Rift kasi nga hindi pa masyadong optimized. Pero pagdating sa kanyang thermal, goods na goods din dahil malamig na malamig din yung nakuha natin dito. Nakakuha lang naman tayo dito mga kapare ko ng 36 to 37 degree Celsius pagdating sa kanyang temperature. Kaya mako-consider natin na malamig yun pagdating dito sa K70 at wala tayong masyadong problema doon. Ngayon proceed tayo sa next game. And then battery check muna tayo dahil naka 2 hours na nga rin pala tayo ng paglalaro after ng Wild Rift at meron pa tayong natitira na 55% battery juice sa battery natin. So mamaya malalaman natin kung makunat nga ba talaga yung battery na itong K70. Ngayon proceed tayo sa next game. And then after natin maglaro ng Wild Rift, sinunod naman agad natin yung Yonkay Star Rail. At pagdating sa settings available dito, may max out natin siya sa lahat ng kayang i-max dito sa game na to. And usually halos naman lahat ng graphical settings and FPS settings supported ng K70. And then pagdating sa kanyang performance mga kapare ko, nakuha natin dito yung silky smooth 60 FPS. Tingnan nyo naman mga kapare ko yung movement natin dito. Napaka-smooth, maganda tingnan. Yun nga lang parang hindi nyo yung masyadong mapapansin kasi 30 FPS may export ng video. Pero yeah, maganda yung kanyang gameplay dito kung ako yung tatanungin ninyo based on my experience. Pero hindi naman ganun ka-perfect yung gameplay natin dito sa Yonkay Star Rail. Hindi naman siya totally 60 FPS all the way. Nagkakaroon pa rin siya ng pagbaba ng FPS. Pumapalo ba rin to ng 47 FPS. Yun yung pinakababa na nakita ko dito and based on my experience, yun talaga. Pero nung na-download ko na yung full resources mismo ng game or wala nang masyado pang nire-render yung mismong game dahil nga okay na, na-setup na lahat, kaya nyo lang mag-maintain ng 50 to 60 FPS. Which is yun yung nakita ko na good thing pagdating dito sa Yonkay Star Rail. Kasi mabigat talaga tong game na to. Hindi naman siya basta-basta lang. Degree Celsius na mako-consider pa natin na normal pagdating sa temperature ng mga devices natin. And then, isa lang yung pinaka napansin ko dito, after ko na hindi nalaroin agad yung Yonkay Star Rail, bumalik naman agad to sa kanyang maintaining temperature na nasa 30 plus something. Which is nice para sa isang gaming phone. So, yung sinunod ko naman na game mga kapare ko is itong Firelight 84, isa sa pinaka high demanding graphics game ngayon at ito yung kanyang supported settings. Extreme para sa kanyang frame rate at saka graphics quality. And habang nagtitesting na nga rin pala ako ng Firelight mga kapare ko, pumalo na tayo ng 2 hours and 32 minutes at ito na lang yung natitira na battery juice sa device natin which is 44% na lang mga kapare ko sa tuloy-tuloy na paglalaro sa loob ng 2 hours and 30 minutes. And then pagdating naman sa gaming performance ng K70 sa Firelight 84, nakikita ko na hindi pa ganon ka-optimize itong K70 sa Firelight 84 dahil unang-una nung nag-start kami ng game meron tayo ditong solid 90 to 120 FPS. Pero nung katagalan bumaba na lang to ng 60 FPS at hindi naman ako nagda-doubt kapare ko ito sa ginamit ko na FPS meter dahil ang gamit-gamit natin dito is built-in
Kaya kung pagdating lang sa accuracy, syempre masasabi natin na accurate ito. Pero for sure, kaya naman ng Snapdragon 8 Gen 2 na magbigay ng 120 or 90 FPS man lang sa game na to. Sa ngayon, nakikita ko na hindi pa rin ganun ka-optimize siguro yung game na Firelight 84 para sa chipset na to. Kaya nakakuha natin tong gantong abnormality sa FPS. Pero yeah, pagdating naman sa gameplay, smooth pa rin naman dahil 60 FPS is 60 FPS at the end of the day. Maganda pa rin siya mga pare ko in terms of FPS game. Yun nga lang, hindi pa rin natin na max out yung 120 to 90 FPS. Kagaya na sinabi ko na parang 60 FPS pa rin naman in terms of gameplay. Pero except the fact na 120 FPS yun di ba? So yun, doon natin makikita na hindi ganon ka-optimize itong K70 pagdating dito sa Firelight 84. Pero yeah, playable na playable at 60 FPS and then. So after natin maglaro ng Firelight 84, sinunod naman agad natin ang ating Call of Duty Mobile. So dito sa Call of Duty Mobile, medyo matutuwa yung mga Call of Duty player dyan dahil meron na tong ultra frame rate mga kapare ko pero hindi nyo pa supported dito yung max graphical settings. Pero kaya niyang isupport yung very high graphical settings at max FPS, which is nice mga kapare ko. Ngayon, pagdating naman sa kanyang gameplay, napaka-smooth dito kapare ko ng Call of Duty Mobile. Meron lang naman tayo dito nakuha na FPS na 100 to 120 FPS. Nagda-drop siya ng 100 kapag marami ng mga nangyayari sa screen or may mga explosion, animation. Pero kapag wala naman masyado, naglalakad-lakad ka lang, nasa 120 FPS to. By the way, nung nag-testing nga pala tayo dito is ito yung 10x10 or 20x20 ata na gameplay kung hindi ako nagkakamali. At yeah, dito natin makikita yung napakaraming animation, explosion, or mga ganap sa mismong game. Pero madalas hindi ko siya nakikita mga kapare ko na nagda-drop sa 100 FPS. Hanggang 120, 118, ganyan lang talaga siya. Pero yeah, pagdating sa kanyang performance, all goods mga kapare ko, walang problem dito sa Call of Duty Mobile. Magiging playable na playable tong game na to dito. So after din ng mga ilang minuto ay natapos na natin yung game at nakakuha lang naman tayo dito mga kapare ko ng 40 to 42 degree Celsius, which is not bad mga kapare ko dahil nga mako-consider pa natin to na malamig pagdating sa temperature ng device natin. Anyway, proceed naman tayo sa next game. So battery check muna tayo mga kapare ko dahil after ng 3 hours ng tuloy-tuloy na paglalaro meron pa tayo natitira na 29% sa ating battery juice. Sa palagay ninyo mga kapare ko, makunat ba yung battery niya? Pag-uusapan natin yan mamaya after ng mismong game test. So yung next game naman na nilaro natin dito mga kapare ko is Diablo Immortal, and then yung supported settings sa dito mga kapare ko is 60 FPS pero pagdating sa graphics hanggang high pa lang ito. Meaning hindi pa rin ganun ka-optimize ang Snapdragon 8 Gen 2 dito sa Diablo Immortal. Pero pagdating sa kanyang gameplay mga kapare ko binawi naman dito ng K70 dahil meron tayo ditong smooth and decent performance pagdating sa Diablo Immortal. Wala tayong nakita dito na kahit anong pagbagsak ng FPS, kahit anong klaseng laggy effect, wala mga kapare ko. Nakakuha tayo dito ng decent 60 FPS, minsan nagda-drop down to 58 or 59, pero yeah, maintain pa rin siya sa 60 FPS kaya wala tayong masasabing pula dito sa K70 pagdating dito sa Diablo Immortal. And then pagdating naman sa temperature nito mga kapare ko, pumalo lang naman to ng 40 to 42 degree Celsius. So malamig at maganda pa rin yung temperature natin dito so far. By the way, tuloy-tuloy nga pala yung paglalaro natin dito ng mga heavy games kaya wala tayong masyadong mapupula pagdating sa temperature niya. Pero tingnan pa rin natin mamaya. And then yung sinunod ko naman na game mga kapare ko is itong Mirror 4. So dito sinet up ko sa quality settings yung kanyang settings, meaning yan halos lahat ng settings niya ay masiset up lahat sa high settings. So ibig sabihin ito yung pinakasagad na quality settings pagdating sa kanya. And then pagdating naman sa gaming performance ng K70 dito sa Mirror 4 okay at smooth pa rin naman. However, hindi tayo dito nakakuha ng solid 60 FPS dahil nag-maintain to sa 40 to 45 FPS. So ito talaga yung pinaka-supported FPS settings netong K70 dito sa ating Mirror 4. So pagdating naman sa kanyang graphics, pagdating naman sa kanyang gameplay, okay na okay. Nandun yung ganda ng graphics kasi nga naka all high. And then nandun din yung ganda mismo ng gameplay dahil syempre open world tong mismong game na to. Pero yun nga, hindi nang tayo nakakuha dito ng solid 60 FPS. So kung maglalaro kayo dito ng Mirror 4, okay na okay naman. Kaso nga lang asahan na ninyo na hindi pa siya magkakaroon ng solid 60 FPS. Antayin na lang natin siguro yung Mirror 4 na gumawa ng update about dito. And then after ng mga 20 to 24 minutes mga kapare ko nag-temperature check tayo dito at nakakuha lang naman tayo kapare ko dito ng 40 to 42 degrees Celsius sa kanyang temperature. At to be honest, medyo na-surprise ako dito dahil madalas sa mga po na nire-review ko na naka-max out yung settings dito sa Mirror 4 ay umaabot ng
44 to 45 degrees Celsius. So yeah, medyo na-surprise ako ng konti dito dahil pumalo lang siya ng 42. Ayun yung pinakamataas niya. So yung next game naman natin dito mga Parakoy is itong Ragnarok Origin. And then dito sinetup ko yung kanyang graphics quality sa ultra graphical settings. And then sinetup ko yung crowd density to 40 adventurers. And then pagdating naman sa gameplay dito mga Kaparakoy, okay na okay naman siya, walang problema. Pero pagdating sa kanyang FPS, nakakuha tayo dito ng 60 FPS pero hindi to nag-maintain dahil bumababa to ng 47 to 48 FPS. It depends yan mga Kaparakoy kung maraming mga nangyayari. So yeah, okay na okay naman siya at the end of the day. And then yung isa pa nga pala sa nagustuhan ko dito sa Ragnarok Origin, yeah, easy to play lang to, automated naman, kaya hindi na natin kinakailangan pa maghawak-hawak dito. Yung isa sa pinaka nagustuhan ko dito sa Ragnarok Origin. Anyway, pagdating sa kanyang performance, pretty decent. Nakakuha tayo dito ng magandang FPS. Usually dapat maintain 60 FPS to, pero nung nag-record ako ng video, siguro hindi pa niya na-unpack or hindi niya pa nare-render yung mismong mapa, kaya nagkakaroon siya ng pagbagsak ng FPS to 40 plus FPS, which is not bad naman pagdating sa kanyang overall performance. And then yung next game naman na nalaro natin dito mga Parakoy is NBA 2K20. So marami kasi mga nagre-request nito, pero obvious naman yung result dito dahil playable na playable din to sa G99. So yung pagdating sa kanyang performance, goods na goods, wala tayong nakita na kahit ng FPS drop. Maintain lang po siya mga Parakoy ng 60 FPS. And then pagdating sa kanyang graphics quality, naka-default na naman to. Wala na tayong kinakailangan pang ayusin dito. So ito yung default graphics quality ng ating NBA 2K20. Kaya all goods mga Kaparakoy, kung ano yung nakikita nyo, ayan ay in default settings lang. So yun. Then ito na yung pagtatapos ng ating gaming test mga Kaparakoy. And then after ng 3 hours and 51 minutes, ito na lang yung natira sa battery juice ng K70, which is 13% na lang mga Kaparakoy. At kung ako yung tatanungin ninyo kung reasonable ba na ganito kababa na lang yung nakuha natin after ng almost 4 hours sa paglalaro ng tuloy-tuloy, para sa akin, oo. Dahil nga kagaya ng sinabi ko, naglaro nga tayo dito ng tuloy-tuloy mga Kaparakoy ng walang humpay sa mga highest graphical settings ng mga game. So don't get me wrong mga Kaparakoy ha, dahil takeaways ko to dun sa mga previews na ginawan ko ng gaming test dito sa channel. Dahil kapag mga phone talaga na mayroong malalakas sa chipset and then ang pinaka-goal natin is i-max out yung graphical settings or supported settings nito dun sa bawat game na lalaroin natin, nakakuha talaga tayo ng fast draining na battery. Pero pag dun sa mga medyo mid-range level na phone lang na mga naka-Helio G99 or mga budget level phone na naka-Helio G99 or mga chipset na hindi naman ganun kalakasan, syempre yung mga games na iti-testing natin dito is isa-setup lang natin sa hindi ganun din kataasan na settings, kaya mas mababa yung battery consumption ng mga games doon. So yun lang naman yung reason kung bakit. And then pagdating naman sa kanyang thermal and also FPS and gaming performance na nakuha dito, para sa akin, yes, pretty decent. Walang masyadong problema kung ako yung tatanungin. However, hindi pa rin ganon talaga ka-optimize ang Snapdragon 8 Gen 2 sa iba't ibang mga games. Siguro mag-aantay pa tayo ng mga months or years. It depends sa mga developer ng mga game na yon kung isusupport ba nila yung mga ultra or yung mga graphical settings na needed para i-handle ng chipset na to. Dahil usually kung lakas lang ang usapan sa Snapdragon 8 Gen 2, walang sinabi yung ibang mga chipset na nasa mid-range level phone dahil kayang-kaya niyang ibigay lahat yon. However, yun nga lang hindi siya optimized.